dahil daw po sa mga imported na sibuyas, magkakamahal o magkakaubusan o mamahal ba sa merkado. Si Sir Danilo Fausto ng Philippine Chamber of Agriculture and Food President. Makakasama ho natin. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyoman Lourdes. Magandang hapon na Lourdes at yung mga taga-subaybay. At Thank least you for having me. salamat po. At least galing ho sa inyo, kami hubay dapat mabahala or sa mga susunod hubay na araw, tataas muli ang kilo o presyo ho ng sibuyas? On the contrary, bumaba nga ang presyo sa farm gate. Ako'y nagpaanin ng isang linggo. 35 na lang ang kuha sa akin per kilo sa bukid. Dahil nga sinasabi ng mga trader na meron nga daw imported. Kaya medyo marami pa ang supply. So, inaasahan natin na siguro kung nauna kasi ko sa iba na umani. Ang anihan talaga na puspusan niyan, yung makatapos ng February, March, tapos April, no? Para yung iba naman, nag-umpisa ng mamili yung mga may cold storage, mga traders, magpupuno sila ng cold storage. Medyo tataas ang demand, tataas ng konti ang presyo. Ngayon naman, ang retail price nasa 120 to 140. No? Depende sa sa klase. So, yun ang sitwasyon ngayon sa sibuyas. Okay. Linawin ko lang, Sir Danilo, no? Sa mga kababayan natin, as of this moment, hindi po mataas at hindi dapat mataas ang presyo ng sibuyas. Oo. Kaya lang na tumataas sa retail kasi from the farm, about 35, yung medyo pang storage na tumataas sa 38 to 40, pero yung malalaki nasa 35. Papasa ngayon sa ahente yan, sa trader, sa tracking, pupunta ngayon sa Balintawak, sa Bagsakan. Sa amin sa Nueva Ecija, may Bagsakan kami doon, Sangitan. Tapos dadalhin yan sa Balintawak, sa Divisoria. So tatlo, apat na patong napasa. Kaya yung 35 to 40, umaabot ng 120, 140. Laki rin, sir, no? Oo. Mas okay. okay. Kasi may cost kasi yung tracking. Siyempre, yung mga nasa retail naman, sa palengke, may binabayaran silang pwesto. Tama. So, ganun ang sitwasyon nun. Pero sir, kasi may ilang mga magsasaka na babahala nga sila dahil nga po sa pagbaba ng farm gate price nitong sibuyas. Pero sabi niyo, paano ho to, sir? Baka kasi iniisip ng ating mga kababayan, baka sa mga susunod ibumawi. Ang sitwasyon nga nababahala nga yung mga katabi ko doon. Kasi ako nakaanin na, sila hindi pa. Dalawang bagay ang kinakabahala nila na tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo. Hindi na, tapos meron tayong harabas, yung army worm, na umaatake sa sibuyas. Baka hindi sila makabawi sa puhunan, dahil alaki ng puhunan sa sibuyas, 250,000 per hektar. Kung hindi gaganda yield mo, tapos mababa pa presyo mo, baka kung inutang mo yung puhunan mo, malaking problema sa'yo, no? Baka badala ka sa susunod na taon, hindi na magtanim ng sibuyas. So, puro imported. Pero nung nakaraan, ang ginawa ni Secretary Laurel dyan, nagka-suspinde ng importasyon para habang harvest, hindi naman masaktan yung mga tao. Hindi naman siguro mangyayari uli sa atin na umabot ng 700 ang isang kilo. Pero sir, sandali. Wala kasing importasyon noon. So, ikaw nakapag-harvest na, yung iba po nangangamba baka sa mga susunod na mga araw-linggo. Marami hubang imported na bigas ngayon sa merkado or sa mga... sibuyas. Marami ho bang imported na sibuyas ngayon sa merkado or nakastock sa mga storage, sir, na mga imported? Kung wala pang nag-i-storage ngayon kasi ang storage, 6 na buwan niyang ini-store dahil para ilalabas yan mga September, October, yan ang pagtaas ng presyo hanggang Christmas season. Okay. So, para makapag-store ka, dapat 6 months before, saka ka lang mamili. Which is about March or April up to May. So, wala pang namimili ngayon. Walang laman ang storage kung meron ka mang nakikita imported, sibuyas ngayon, mga imported, at saka yung mga unang nag-harvest. Kamukha ko, nauna ako ng siguro mga 2 linggo sa aking mga kapitbahay doon sa bukid.
So, ngayon, nangangamba sila. Yung iba sa mga tabi ko doon, na-atake na nga ng harabas. Ano? So, sana naman, panalangin natin na makabawi man lang sa puhunan. Okay. Sir, ito po, assurance na lang po sa amin. Hindi magmamahal ang presyo ng sibuyas sa mga susunod na araw or buwan. Oo, kasi harvest time na, Lourdes, kasi ang bultuhan yan, March, April, dapat dagsaang sibuyas. Kasi yung sa Nueva Ecija kasi to, kasi around almost 70% ng total production ng sibuyas sa buong bansa nanggagaling sa Central Luzon. Yung 97% ng Central Luzon, Nueva Ecija lang yan. So mostly, Nueva Ecija talaga ang pinanggagalingan ng takat. Alam namin nangyayari doon, alam namin ang takbukan. So sa tingin ko, 120 up to 150, titining na yan sa ganyan hanggang tataas yan, mag-uumpisa siguro mga August, September. Yan, tataas na presyo niyan hanggang sa Christmas season. Yun naman puti, December, January, nakaani na sila eh. Okay. Hindi naman na-stock masyado ang puti dahil 2 buwan lang mag-storage sa life niya. Mag-i-import talaga sa puti. Okay. Yung kinakailangan talaga mag-import sa puti lang. Pero yung sibuyas na malimit natin ginagamit. Dapat itigil. Oo. Dapat isuspindi muna. Ginawa ng sekretary noong nakaraang taon, sinuspindi niya. Kaya hindi masyado nasaktan. Pag hindi sinuspindi yan, kawawa yung mga nagtanim ng sibuyas. Sir, hanggang kailan po ba yung harvest time ng sibuyas? Sa inyo po mga kapitbahay? February, March, April. Dapat suspend muna February, March, April yung pag-aangkat. Sa abroad. Dapat walang angkat. Dapat suspendido ang angkat. Hanggang June sana. Mas preferred. Ngayon, para matulungan yung farmer. Kasi hindi naman natin sa alang-alang yung puro yung nasa lamesa, yung consumer. Tignan din natin yung producer, yung supply side. Kapag hindi mo inalagaan yung supply side, baka madala yan, hindi na magtatanim yan. So, aasa na lang tayo lagi sa imported. Opo. Maraming salamat, sir, sa update nyo sa amin, ha? At kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Mabuhay po kayo mga magsasaka, sir. Thank you, sir. Okay. Salamat.